ways, O God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sambahin ng iyong dakil at banal na pangalan, O Diyos. Salamat nga po, Panginoon, hallelujah, sa araw na ito muling, O God, na kami naririto, O Diyos, sa pribilehiyo ito ay malayang makapagpuri sa iyo. Lord, sa ano pa mang karunihan na nakikita mo sa bawat isa sa aming Panginoon, sa mga nagdaang araw at oras ng aming mga buhay, Panginoon, ang pagsalansang namin sa inyo, God, at mga bagay na hindi naging kalugod-lugod sa inyo, sa pamamagitan ng aming mga pananalita, pag-iisip at mga gawa, O Diyos. Iniingi po namin ang kapatawaran nito, O God. Patawad po, Panginoon. Patawad po. Hallelujah, hallelujah. Oh, glory, hallelujah. Salamat, O Diyos, dahil promise mo nga po that if we confess our sins, you are faithful and just to forgive us and cleanse us in all unrighteousness, O God. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran at taglay na namin. At salamat nga po, Panginoon, hallelujah, Panginoon Kristo, sa paglilinis mo sa amin, sa iyong mahalagang dugo na nabubudon sa krus ng Kalbaryo, sa ipagpapatawad ng kasalanan ng buong sanlibutan. Oh, thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus. And Lord, sa araw na ito, sa oras na ito, Panginoon, inaanyayahan po namin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng bawat isa sa amin, O God, sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, sa lahat po ng aming gagawin, nais namin, Panginoon, na kayo lamang ang maparangalan. Nais namin, O God, na kayo lamang ang mapapurihan. Lord, malugod ka nawa, O Diyos, at maging isang mabangon sa inyo, O Lord, sa inyong harapan, O Lord God, ang lahat po ng aming gagawin sa araw na ito, O Diyos. Thank you, Father God. Thank you, Lord Jesus, O God. Nasalamat nga po, Panginoon. Hallelujah. Na ngayong araw na ito, Panginoon, ay sineselebrate namin, Panginoon, ang pagsilang ng aming bahal na Panginoon, O Diyos. Lord, thank you that you are the gift and you are the giver also, O God. Oh, we praise you, Lord. We bless your holy name. Salamat nga po, Panginoon. Dalangin nga po namin na ang iba pa namin mga kasama na wala pa. Ingatan mo po, O Diyos, na makarating na maluwalhati, O God. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Maging yung mga, hallelujah, kapatid namin na nanonood sa Facebook Live, O Diyos. Bless them all, O God. Bless them all. Maging yung mga dadaan lang, O Diyos. Hallelujah. Sa message na ito na marinig nila, Panginoon, sila pa na tumanggap at kumilala sa iyo. Gamitin mo lamang kung lalo yan bilang walang hanggang pagpapala, O God. Hallelujah. Ang Facebook Live na ginaganap namin ng Tennessee Christ, O God. Oh, thank you, Father God. Higit sa lahat, ang anak mo po, Panginoon, ay pinalaga dito upang manguna, Panginoon. Bless mo nga po siya, Panginoon. Ang aming senior pastor, Pastora Sinya Angeles, O God. Lord, kayo po ang patuloy na pagpala, O Diyos, sa lahat ng aspeto ng buhay niya, O Diyos. Hallelujah. Ito man, O God. Hallelujah. Spiritual man ito, O God. Physical man ito, O God. Financial or material, emotional, O God. Ano man ito, O God. Lord, kayo po nawa, O Diyos, ang patuloy na kumalinga sa kanya, Panginoon. Hallelujah. At pagbuhos ng walang hanggang pagpapala. Hallelujah. Thank you, Father God, even sa lahat, Panginoon, ng mga workers at elders at mga ginagamit mong mga umaattend sa The Risen Christ Family, O God. Bless them all, O Lord. Bless each one of us. At gamitin mo lamang kami, Panginoon, bilang daluyan ng walang hanggang ng pagpapala sa bawat barangay na nasasakupan namin, O Lord. Thank you, Father God. We praise you. We bless your holy name. Let your fresh anointing, O God, hallelujah, be with us this day. All the praises are yours. In Jesus' name, this all we pray. And everybody says, Amen. Amen. Give glory to the Lord. Hallelujah. Peace on earth and reconciliation for others. For us, to all of us. Awitin po natin yung heart na
praise and worship our God. Amen! Are we excited? Thank you, Lord. Hallelujah. Purihin mo natin ang Panginoon. ginawa mo po sa aming mga buhay. Salamat, O Diyos! Hallelujah! Purihin ang Panginoon! Salamat, Panginoon! Ito kaya mong biyaya ng Panginoon. Kung bakit kami nabubuhay. Purihin
ang lahat ng papuri at pagsamba, Panginoon, ay tanging sa iyo lamang. Lord, nandito nga po kami, Panginoon, hindi lang nakatayo, Panginoon. Batin mo po, Panginoon, ang aming puso sa isipan, Lord. Kung paano po namin binibigay sa inyo lahat ng papuri at pagsamba. Dahil po sa inyong kabutihan, magandang loob sa amin, Panginoon. Patuloy po namin kayong papupurihan sa aming mga buhay. Walang hanggan, katapatan, sa buhay ko'y lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay nagpupuri sa'yo. Isa pa, walang hanggan,
You are lifted high, holy, holy forever. Believe in that, Lord. Your name will be lifted high, O Lord, higher and higher, God. Because you are the King of Kings and the Lord of Lords. Hallelujah. Thank you, Father God, for your faithfulness, mercy, and grace, Lord. Thank you, Father God, for loving us so and, O Lord, for embracing us, O Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God, for your unending love, O Lord. You are really faithful, O God, indeed to us, O Lord. In our lives, O Lord, we will be exalted on high. You will be exalted on high, hallelujah, forever and ever, O God, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, glory, glory, hallelujah, hallelujah. Glory, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, all the praises, all the glories and honors, only yours, oh God. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Oh, glory. Woo. Hallelujah, hallelujah. Oh, pwede na po tayo makaupo. Woo. Hallelujah, hallelujah. Glory to you, God. Isa ka naman napakaluto sa bawat isa. Oh, napakasarap na po sa ating Panginoon Diyos. Glory, sige po, ingat po, mga bata, agad na po sa taas. Glory, hallelujah. Praise God. Sige po. Yun po sa nabakanting tukan, sige po, yung mga nakatayo, pwede na po kayo po. Praise. Ingat po, ingat. Sige po, children po. Okay? Settle na po natin ang ating mga sarili. Sige po, ayun, may mga bakante pa po, dun sa mga nakatayo. Okay. Woo! Glory to God. Ay, talaga naman. Praise the Lord. Ang gaganda at ang gagwapo talaga ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Lord God. Hallelujah. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Sige po. Okay na ba? Marami pang nakatayo. Ayun po, marami space pa po. Glory. Praise. Yeah. Okay. Ihanda na rin po natin muli ang ating mga sarili. Hallelujah. Nag-uumapaw pa po eh. Pasensya na. Glory to God, nag-uumapaw pa dito sa ating dibdib. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We love you, Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, handa na po natin yung ating mga notes and pen. Hallelujah, para po sa mga nagtitake note. At ngayon po, dagdag na namang spiritual po ang ibigay sa atin ng kanyang lingkod. Tawagin po natin, Pastora Sinya Angeles. Palakpak po para sa ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Now and forever. Now and forever. Praise the Lord. Amen. Again, this is the safest place in the world. The church is the safest place in the world. Amen. Napakabuti ng Panginoon, nandito tayong lahat. Because of the blessing of the Lord. Pinagpala tayo ng Panginoon, ang po tayo, nandito tayong lahat to receive the blessing. The blessing that has come from on high. Dahil sa pagmamahal ng Diyos, nandito tayo, pakisabi sa katabi mo, I am blessed because Because? tayong lahat ay pinagpala na ng Panginoon. At ngayong araw ay isang napagandang pagkakataon na ibigay sa atin ng Panginoon para lalo natin siyang mahalin, dakilain sapagkat siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang pagpapala niya walang hanggan sa lahat ng naniwala, sumampalataya, tumanggap sa Kanya as Lord and Savior of their life. Kaya pagbubulay-bulayin natin ngayon ang ginawa sa atin ng Panginoon. From the book of John, chapter 3.
Pwede po tayo tumayo. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang buntong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat hindi sinuko ng Diyos ang kanyang anak dito sa mundo upang hatulan ng parusa ang mga tao, kundi upang iligtas sila. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan ng kaparusahan. Ngunit, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na dahil hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos bilang ilaw dito sa mundo. Ngunit ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa Kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Ngunit, ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Let us pray. Bow our head and pray. We worship you and we glorify your name, Father. You own this church. You own these people. Maraming salamat po sa mensahe binibigay mo sa amin. Dalangin po namin na makuha namin ang nais mong iparating sa amin sa ayon sa kaalaman na ibinigay po ninyo sa amin. Upang lalo ka namin mahalin, upang lalo ka namin mapaglingkuran. At dalangin po namin ang mga nasa Facebook Live. Pagpalain mo rin sila, Panginoon. Kung anong pagpapala, meron kami, nais namin na ganun din ang pagpapala na makarating sa kanila. Maraming salamat po sa iyong gagawin sa kalagitnaan namin. Binibigay namin ang malaya sa iyo ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian, karangalan at pagsamba. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa pinakamakapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayo'y magsabi na Amen. Araw po na po tayo. Kagabi po wala akong boses pero hindi papahiya ng Panginoon ang kanyang mensahe sa araw na ito. Dumating ang panahonan sa panahon ng pagpapala ng Panginoon. Nakita natin, 3 henerasyon ang dinaanan bago dumating dito ang Panginoong Jesucristo. Generation from Abraham to David, 14 generation. From David to carrying away into Babylon, 14 generation. And from carrying away from Babylon unto Christ, 14 generation. Dinaanan niya ang 42 generation bago dumating ang Panginoon dito, ayon sa banal na kasulatan. During that time, sariwain natin, si Jose at si Maria, kailangan magbayad ng tax at pumunta sa kanilang lugar at sinilangan. Kaya, sila ay nagbiyahe dahil utos ito ni Augustus Caesar na ang lahat ay magpatala sa kanilang sariling bayan. Census ito, kumbaga sa panahon ngayon. Kailangan magpatala at pumunta sila, hindi pwedeng hindi. So, during that time, kagampan na si Virgin Mary. Manganak na siya, pero pumunta pa rin sila. Pumunta pa rin sila upang magpatala. At dumating kapanahunan, wala silang matutuluyan, kundi isang sabsaban. Malinis na sabsaban ito. At nilinis ng tao bago sila pinatuloy dito. The Lord Jesus Christ was born. Kaya yung mga shepherd na nandoon sa parang at nagpakita sa kanila ang anghel. Sinilang na ang Mesiyas. So, ganong katindi, ganong kasimple ang panganganak sa Panginoong Jesucristo. Walang anumang magandang bagay, kahirapan ang sinisimbolo ng kapanahon ng yaon. Kaya,
At dumating pa ang mga anghel, kaya heart the herald angels sing. Umawit sila ng pagpupuri sapagkat isinilang na ang hinula ng mga propeta na si Jesucristo ay ipapanganak dito sa ibabaw ng lupa. Nagpakita ang mga anghel hindi sa mga matatalinong tao, hindi sa mga lawyer, hindi sa mga pariseo at sa Saduseo na maalat ang kaalaman tungkol sa Bible. Pinili ng Diyos ang mga aba, ang mga taong walang pinag-aralan, ang mga taong nandoon lang nagbabantay sa kanilang mga sheep dahil gabi na nananatili sila doon. At sinundan nila ang mga angels, sinundan nila ang mga umaawit at ang liwanag na tala. At nakita nila doon na ipinanganak na ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga, all the angels sings holy. They give glory to God. Pinapurihan nila at walang iba kundi ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At ang mga shepherd, binalita nila, sabi nila, hindi dapat na ang kinilang natin ang kaalamang ito, kailangan papalitan natin sa mga tao. Ang mga shepherd ay pinapaniwalaan ng lahat ng tao during that time because they do not lie. Simpleng tao, ngunit hindi mga nagsisinungaling. Kaya naniwala ang mga tao at isinilang na nga ang Panginoong Jesucristo. Kaya, during that time, dadalaw ang tatlong haring mago. Ngunit sa kanilang dadaanan nila si Haring Herodes. At ang sabi ni Haring Herodes, pagbalik ninyo, dito kayo dumaan at ibalita ninyo sa akin kung saan ipinanganak at sinasabi ninyong Mesiyas. Ngunit hindi na doon dumaan ang tatlong haring mago. Iniba nila ang daan na kanilang uuwian. Yan, ginawa ni Haring Herodes, nagdeklara siya. Lahat ng mga bata, 2 years old pababa, kailangan patayin. Utos ng hari yun. At nangyari ang mga bagay na ito upang ipakita sa atin ang kapangyarihan ng Diyos na lumikha sa atin. Makita natin sa mga pagkakataong katulad nito. Hallelujah. Hallelujah. Kaya, noong mga panahon na yon, nakipag-usap ang anghel kay Joseph, umalis kayo sa lugar na ito, pumunta kayo sa Egypt. This is the safest place during that time para sa kanila upang hindi madamay ang Panginoong Jesucristo. Pumunta sila sa Egypt at muli lamang nagbalik nung patay na si Herodes. Ang lahat ay itinatalaga ng Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo, alam ng Diyos. At siyang may akda ng buhay at lahat ng nangyayari sa atin sa kapanahon ng buhay natin. Christmas is the love of God to the whole world. Sa buong mundo nakaalay ang pagpapanganak sa Panginoong Jesucristo dito sa ibabaw ng lupa. It is not only a gift, hindi lamang ito regalo sa pamamagitan ng mga magagandang parol, maninig ng mga ilaw sa bawat magagandang mga bahay, mga kasiyahan, mga parties, nakikita natin, sabi nga, Carmageddon doon sa EDSA, dahil punong-puno ng sasakyan, halos hindi umuusan. Dahil busy ang mga tao, may pinagkakaabala ng mga tao. But God, but the Lord Jesus, maraming pinagkakaabalahan ng mga tao hanggang sa kapanahonan ngayon. Dahil ang lahat ng mga yan, mga parties, reunion, at iba't iba pa. Diba, nakikita nyo ang daming mga umuwi ngayon, puno-puno ang airport, puno-puno ang pantalan doon sa Batangas. Iba't iba
ang layunin ng tao kapag dumarating ang Pasko. Pinaghahandaan ang mga kasayahan. Nakikita naman natin ngayon, di ba, sa panahon ngayon. Nakikita natin ang takbo ng kapanahonan ngayon. Nakikita natin kung paano ipinagdiriwang ng mga tao ang tinatawag na Pasko. Hallelujah. But the greatest gift is our Lord Jesus Christ. So we have Christmas. Bakit tayo merong Pasko? Ang pinagdiriwang natin ay nilikha ang Panginoong Jesus dito sa ibabaw ng lupa. Because this is the greatest gift in the world na ibinigay para sa ating lahat, para sa lahat ng tao. Hallelujah. He gave His Son to the world for the sinner, for the undeserved people, mayaman o mahirap, binibigay ng Panginoon at ino-offer sa kapanahonan ito ang kaligtasan na tanging sa Panginoong Jesucristo lamang manggagaling. Walang ibang pagkagalingan ng kaligtasan ng tao ayon sa binasa natin. Basahin niyo po muli sa inyong tahanan. John chapter 3 verse 16 to 21. Doon po nakapaloob ang biyaya ng Panginoon para sa ating lahat. Bakit niya ibinigay yun? Because Romans 6:23 says, bakit ibinigay ang Panginoon Jesucristo? Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mapapahamak ang lahat ng tao kung di dumating ang Panginoong Jesucristo. Walang ibang paraan. Hindi dapat na makilala ng lahat ng tao na ang kaligtasan sa buhay na ito ay hindi makukuha sa pamamagitan ng ritual ng pamaraanan ng ginagawa ng iba. Maraming ritual na ginagawa ang iba. Pero walang ibang binigay ang banal na kasulatan para sa kaligtasan ng tao, kundi ang mga bersikulo na binasa natin kanina at wala nang iba pa. Hallelujah. He gave His only begotten Son. Balik tayo sa John 3:16. Sabi doon, for God so loved the world. Ibig sabihin, gano'n na lang, wala nang hihigit pa sa pagmamahal ng Ama na nasa langit. So loved. Wala nang hihigit pa sa pagmamahal na ibinigay ng Ama. Ibinigay niya ang kanyang anak. He gave His only begotten Son. I mean to say, binigay niya ang kanyang anak na si Jesucristo upang sino mang sumampalataya, whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Ito lamang po ang iniwan ng Panginoon para sa ating lahat. Ang kilalanin siya, tanggapin siya as Lord and Savior of our life. Ito lang ang daan ng kaligtasan ng tao. Wala nang iba. Walang mga ritual na iba pa, kundi ito lamang po. Ito lang ang binigay ng Panginoon. Dapat po maging malinaw sa atin. Muli, malinaw ang gospel. The gospel, Jesus died, was buried, and rose again after 3 days. Maraming pinananampalatayanan. Ngunit ang Panginoong Jesus, Kristo lamang ang nabuhay na maguli. Walang iba. Kaya dapat lamang po, nabigyan natin ng parangal ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nagbibigay ng kaligtasan. Hindi mo kayang bilhin ng anumang pera o salapi ang kaligtasan na binibigay ng Panginoon. It is freely given to those who will receive Him, to those who will obey Him, and know that He is the Son of God, sent in this world to redeem the world of its sin. Bakit pinadala siya dito? Binasa natin, Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan
sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesucristo. That is the gospel. Ito po dapat malinaw para sa ating lahat. Wala kang magagawa para sa kaligtasan mo. Nagbigay na ang Panginoon ng kapamaraanan upang ang lahat ng tao ay panampalatayanan ang ginawa ng Panginoong Jesucristo sa bundok ng Kalbaryo. Ngunit, hindi lahat ng tao ay kinilala ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi lahat. Hanggang sa kapanahunan ito. Naghihintay pa rin ang mga Israelita ng darating na isang hari na nakasuot sa isang parangal na kabayo, mayroong sentro at korona. Not all the Israelites believe. Hindi. Kaya, sinabi natin last week, sabi ni Paul, sumpain ang nagdadala ng ibang ebanghelyo na hindi nanggaling sa banal na kasulatan, na hindi nagbibigay ng katotohanan sa buhay na ginawa ng Panginoong Jesucristo. Sumpain daw ang ibang gospel. Why? Sa kapanahonan kasi ngayon, dumami po ang nagsulputang iba't ibang gospel. Sabi natin, meron prosperity, meron social. Kahapon po kasi wala akong boses hanggang kagabi. Pero sinabi ko, Lord, hindi magpapaya ang mensahe mo sa araw niyo. God is good all the time in our life. Amen. So, napakabuti ng Diyos. Hallelujah. Binigay niya ang kaligtasan sa lahat. Whosoever. Sino ka pa man. Mayaman, mahirap, makasalanan, undeserved people, para sa ating lahat ito. Ngunit hindi lahat ng tao ay kinilala ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. He was given because of the great love of the Father to the world. Bakit? Matagal. Hallelujah. Matagal ang mga pangyayari na walang komunikasyon ang Panginoon sa tao during that time. Bakit? Sabi nga sa Genesis, nilalang ng Panginoon ang lahat ng bagay. Ang langit, ang lupa, ang karagatan, ang lahat ng bagay, nilalang niya. Nang mapuno na, nang maayos na ng Panginoon ang lahat-lahat ng bagay, meron ng pagkain, meron ng lahat ng pangangailangan, at saka sinabi niya, maglalang tayo ng tao. God the Father, God the Son, and the Holy Spirit are present. At naglalang siya ng tao mula sa pinakamaruming bagay, ang lupa, ang dumi. Pagkatapos na malalang niya ito, hiningahan niya ang ilong ng tao upang mabuhay ito at maging unang tao. And then, pinamahala niya lahat ng kanyang nilikha sa taong ito at nakita niyang manahihirapan ito at ang sabi ng Panginoon, kailangan ay magbigay ako ng kanyang katulong. Katulong ang binanggit ng Panginoon sa banal na kasulatan. At pinatulog niya ng mahimbing si Adan, kinuha niya ang isang tadyang, kinuha niya ang babae, at mula sa kanyang hiningahan niya ang ilong ng babaeng ito, at nagkaroon ito ng buhay. Pagharian ninyo ang lahat ng mga nilalang ng Panginoon ang sabi sa kanila. That was the instruction. Huwag lamang ninyong gagalawin ang punong ito na pagkakakilanlan ng masama at ng mabuti. May instruction na binigay ang Panginoon. Ngunit ang tao, mayroong sariling disposisyon. Binigyan na sila ng sariling pagpapasiya. Pero sinabi ng Panginoon, itong punong ito, pagkakakilanlan ng masama at ng mabuti. So alam na ng tao yun. But then, sabi natin, nagkasala ang tao. Ang ginawa ng tao, dahil alam niyang nagkasala sila, kanina hubad sila, pero ngayon nagkasala sila, bakit tayo nakahubad? Bakit? Pumasok na ang kasalanan sa kanilang kaisipan.
At ang ginawa nila, to cover up their sin, kumuha sila ng mga dahon ng puno ng igos at tinakpan ang kanilang mga sarili. Walang halaga ang mga dahon ng igos. Ang ginawa ng Panginoon, pumatay ng hayop upang i-cover sa kanila ang balat ng hayop. Sa ganon, merong namatay yung hayop. At kinuha ng Panginoon ang balat nito at ito ang kanilang naging cover. Sometimes, ang mga tao nagkakasala, pero they try to cover up their sins. Parang naglalagay ka rin ng dahon ng puno ng igos sa iyong sarili. Or, afterward, gumagawa ng kabutihan para matakpan ang mga ginawang kamalian ng tao. But God is a good God. Walang pwedeng pamalit sa ginawa ng Panginoon ang nagkaroon ng patay, ng hayop, para i-cover. So, ganun din yung anak ni Adan na nag-alay sa Panginoon. Pumatay ng hayop para ihandog sa Panginoon ang kanyang alagang hayop. Even during the time of Noah, kumulan 40 days and 40 nights, Noah was already 600 years old during that time. Sumakay sila sa arko, pinamula ng Panginoon ng dahil mga tao nagkakasala ng matindi na mga kasalanan ng tao. At tinawag na si Noah. Pinagawa ng arko, sumakay sila doon at ang kanyang sambahayan. There are only 8 people in the ark. Lumutang ang barko because 40 days and nights, nabatay ang lahat ng mga nasa lupa, hayop man at mga tao, nawala. But then, afterward, nang makita na natuyo na ang lupa, lumabas na si Noah at ang kanyang pamilya. Ang unang ginawa ni Noah, pumatay ng hayop, pumatay ng mga lumilipad na ibon o kung ano pa man yun, ng mga malilinis na hayop. Gumawa siya ng altar at sinunog ang mga hayop na ito bilang pagpapasalamat sa Panginoon. Kung ganon, ang kaligtasan ay may ibinubuwis na buhay. At ang Panginoong Jesus ang binuwis ang kanyang buhay sa bundok ng Kalbaryo para maligtas ang tao. Again, I tell you, pero hindi lahat ng tao tinanggap ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Hindi lahat ng tao. Kaya sinabi, whosoever, hanggang ngayon, hindi nagbabago. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Minomotivate tayo ng Panginoon sa pamagitan ng salitang ito. Minomotivate na tayo to believe for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Iisa-isang anak ng Diyos Ama na nasa langit. Pero, binigay niya. Hindi niya pinagkait ito. Because, mahabang panahon na hindi nakipag-ugnayan magmula ng wala na si Eva at si Adan sa paradise, hindi na nakipag-ugnayan ang Panginoon sa tao. Mahabang panahon at ang Diyos Ama na nasa langit nagkaroon ng kahabagan sa mga tao. Naawa siya sa mga tao para silang, sa Book of Isaiah, para silang pabalik-balik para mga sheep na walang shepherd. Walang nangangalaga sa kanila. Walang nagbibigay ng pansin sa kanila. Walang tumitingin sa kanila. Kung anong gusto gawin ng tao, yun ang ginagawa nila. Dahil sa malaking kahabagan ng Panginoon, ng Diyos Ama na nasa langit, pinadala niya ang kanyang kaisa-isa bugtong na anak na si Jesucristo
upang tubusin ang mundo na namana ang lahat ng kasalanan na iniwan ni Eva niya. Nagpapatuloy ito hanggang sa kapanahon na ngayon. Pinadala to redeem the world. But not all people believe of what the Lord Jesus Christ has done in Calvary. Ginawa niya sa Kalbaryo sa pamamagitan ng pagbubuhos ng kanyang sariling dugo upang magkaroon ng kaligtasan ng tao. Yan ang iniwan sa atin ng Panginoon. I-motivate tayo. Kung meron tayong mga mahal sa buhay, motivate natin sila para sila man ay magkaroon ng kaligtasan. Hallelujah. Christmas is celebration. You are being invited today to receive the Lord. Sa mga hindi po tumanggap, you are being invited for the Christmas celebration to receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior of your life. This is the only way to go when you, pag nawala ka na dito sa mundo. Ang promise niya, whosoever believe in Him should not perish but have an everlasting life. Ang pangako ng Panginoon yan. Hindi nagbabago ang pangako. Since time immemorial, may Bible na at yan ang nakasulat hanggang sa kapanahon na nito. This is the truth that God the Father has want to instill in our mind that there is salvation for each and every one of us. Nag-aalok ang Panginoon ng kaligtasan. Sino man sa mundong ito ang nais tumanggap, hindi ka tatanungin ng Panginoon, yung kasalanan mo, anong ginawa mo? No! Ang gusto niya, tatanggapin mo siya. Maniniwala ka sa ginawa niya sa bundok ng Kalbaryo para magkaroon ng kaligtasan ng tao. Pero marami na nagsasabi, kapag nagkasala ka, ika-count yan, against sa'yo yan, bibilangin mo kasalanan mo. Sinabi ba yun sa Bible? Ayan ang sinabi, oh. Whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Pangako ng Diyos yan. Hindi nagbabago yan. Saan sinabi doon? Pero pag nagkamali ka, babawasan ko ito. Wala naman sinabi ganun. Hanapin mo ang Bible kung may sinabi ganun. No! Lahat ay nang tumanggap sa Kanya ay merong buhay na walang hanggan. Ano man ang katayuan mo sa mundong ito, mahirap, mayaman, undeserved, makasalanan, para sa iyo ang mensaheng ito. Para sa ating lahat ang mensaheng ito. Huwag tayong mabaling sa ibang pananampalataya. Malinaw ang sinabi. Kapag tinanggap mo siya bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, ibibigay niya sa iyo ang buhay na walang hanggan. Are you there? Amen! Hallelujah. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Whosoever. Christmas is celebration. Sineselebrate natin ngayon dahil tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. Ikaw ay ligtas. Even forever. Pagharap mo sa Panginoon, ligtas ka at doon ka mapupunta sa Kanya. Bakit? Sumunod ka sa invitation niya. Tinanggap mo siya as Lord and Savior of your life. Nothing less. Walang iba. Sa Kanya ka. Pag-aari ka ng Panginoon. Kaya tayo, kahit nandito tayo sa mundo, we're looking forward that someday in our life, we will all be together with the Lord as He has promised. Pangako niya yan. Hindi nagbabago ang Panginoon, hindi siya sinungaling. Walang anumang ritual na pwede mong gawin para magkaroon ka ng kaligtasan. Although nakikita natin sa mundo, maraming nababaling sa mga ritual, sa paniniwala sa iba, maraming pinapakinggan, maraming pinapanood. The Bible is only one. This is the Word of God. At yan ang sinasabi niya sa atin. And verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that
the world through Him might be saved. Naparito siya sa ibabaw ng lupa upang iligtas ang mundo. Upang iligtas ang mga tao dito sa mundo. But that the world through Him might be saved. Sa pamamagitan niya lamang magkakaroon ng kaligtasan ng tao. Walang iba. Next verse. He that believeth on Him is not condemned. Lahat ng niniwala sa Kanya ay hindi nahuhusgahan. But he that believeth not, siya na hindi naniwala is condemned already. Ngayon palang condemned na siya. Because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Yun po ang kaibahan ng mananampalataya. He that believeth on Him is not condemned. Wala nang paghusga sa iyo. Pero yung mga tao, kahit na ngayon pa lamang, na hindi kumilala sa ginawa niya sa bundok ng Kalbaryo, hinusgahan na. Condemned na. Alam niyo ba yun? Dapat malaman po ninyo ito. Hinusgahan na ang lahat nang hindi sumampalataya sa anak ng Diyos. Yan po ang kaibahan mo bilang mananampalataya. You have the Lord Jesus Christ in your life. Paano yung mga pamilya, yung mga ibang tao na hindi nakilala ang Panginoong Jesucristo? Hallelujah. Ang Diyos na namatay sa bundok ng Kalbaryo ay muling nabuhay. Muling nabuhay. That is the gospel. Sabi natin, Jesus Christ died, was buried, and rose again. Nabuhay na mag-uli. Hallelujah. And eternal life ang ibinibigay sa iyo. It is forever with the Lord. Sana po may kalutong yan. Sana sinabi dyan, pag nagkasala kang ganito, babawasin. No, walang sinabi ang Bible. Walang sinabi. Hallelujah. He gave eternal life. At hindi pinadala dito ang Panginoong Jesucristo para husgahan ang tao. It is your own decision. Binigyan ka ng Panginoon ng mapipili mo, kung alin ang pipiliin mo, it's yours. It's yours. Kung yun ang pipiliin mo, sa'yo yun. So, Jesus died and said, it is finished. Anong natapos? Ang kaligtasan ng tao. Nasasampalataya, maniniwala sa Kanya. Sabi, but yung mga hindi nakarinig ng kaligtasan, bakit hindi nila narinig ng kaligtasan? Let's go to Romans chapter 10, 11, 13 to 15. Romans chapter 10. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? Paano sila maniniwala doon sa mga hindi naman nila pinanimulaan? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? Hindi naman nila narinig. And how shall they hear without a preacher? Ito trabaho mo ngayon. Nakakilala ka, tumanggap ka, ligtas ka, ibalita ako sa iba kung paano ka naligtas. Sino kinakausap dito? Mga believers. Tayo, na nakakilala sa Kanya as Lord and Savior of our life, tayo ang kinakausap na instrumento ng panahon ngayon. Tayo yun. Tandaan po natin. And how shall they preach except they be sent? Paano sila magpipreach kung di naman sila pinadala? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Paano sila magpipreach kung hindi sila pinadala? Pero sinabi ng Matthew 20, Go ye! Sino kausap dito? Believers na kamo. Kamo.
Go ye and preach the gospel to all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. And the Lord said, wait, I am with you always, even unto the end of the world. When will the Lord be with you? When you share the word of God. Kasi kalugod nun. Tingnan natin ulit, Matthew 28, 18 to 20. Ang instruction, and Jesus came and spoke unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Para sa atin po yan. Because we believe of what the Lord Jesus Christ has done on the cross. Tayo ang inaasahan ng Panginoon. All the believers are being sent by God. Tayo ang pinadadala upang ipahayag ang magandang balita. They will not understand the meaning of Christmas. The purpose of Christmas is for all people to believe. Kaya meron Pasko. This is why I celebrate Christmas. Kaya merong Pasko, merong dumating na kaligtasan sa buong mundo. Kung wala, hanggang ngayon, sinner pa rin tayo. Kung walang tumubos sa atin, hanggang ngayon, makasalanan pa rin tayo at walang tagapagligtas. But through the greatest love of the God the Father, pinaubayan niya yung kanyang anak para mamatay para sa iyo, para sa akin. Sino ka? Para ang isang hari ay mamatay para sa iyo. Who are you? Sabi nga sa track, who are you? That king would die for you. Sino tayo? Makasalanan, walang may pagmamalaki, walang anuman sa buhay, pero tinawag ka ng Panginoon. And you receive Him as Lord and Savior because your faith increases as you listen to the Word of God. Na ikaw ay mayroong obligasyon sa mundong ito upang ipahayag mo ang magandang balita na gusto ng Panginoon na makarating sa lahat ng tao dahil hanggang sa ngayon, marami ang hindi nakakakilala. Nakikita natin nagbago na ang generation. Tapos na ang generation C. Kita natin, wala nang nag-aaway na matatanda, kundi mga kabataan na ngayon ang nagipanan sa kalsada. This is the persecution that is coming. Mga bata, grade schooler, pumapatay. Dumadayo sa ibang lugar, nag-aasik ng mga lagim. Because they believe on what they know. Bakit? Walang nagbalita. Sabi nga, paano nila maririnig kung walang nagalit ng magandang balita? Paano nila maunawaan kung walang nag-explain? Sabi natin, God is good all the time. Yes, God is good all the time in our life. Paano yung life ng iba? Paano yung hindi nakakilala? Ano yung hindi nakarinig? Paano sila? It is our assignment to do. Hallelujah. Sabi ni God, Jesus said, it is finished. Bago siya namatay, sinabi niya, it is finished. Wala nang papataying hayop para sa kaligtasan ng tao. Everything has been said and done. Tapos na. Wala nang papatayin na hayop para sa kaligtasan. The invitation is come.
Ito lang ang invitation ng Panginoon. Invitation na, huwag ka maganda ka ng marami, mag-invite ka ng marami dahil Pasko ngayon. Kaya yung mga angel, sabi na, all the angels cried, Holy! He's the only one which is holy. Siya lang. Walang iba. Kaya sa buhay natin, tingnan natin, saan na ba tayo nakarating? Anong antas na? Nakikinig lang ba tayo para pagkatapos umuwi na tayo? Para magpahinga, manood ng TV, kumain. Kumusta tayo ngayon? Na narinig natin. Paano sila magpipreach kung walang nagbahagi? Kung di sila pinadala? Paano sila makakarinig kung walang nagparinig dito sa kanila? All of these things hang if we are not going to do the assignments that the Lord Jesus has given us to do. Nakabitin ang lahat ng ito kung wala tayong gagawin hanggang sa kapanahon ng ito. Christmas means new life in Christ. Sa lahat ng mga hindi pa nakakakilala, this is new life in Christ. You will become a new you. Magiging bago ka. Because yung pangako ng Panginoon ay para sa iyo. He's giving you eternal life. Ano kung wala? Walang Panginoon, walang manunubos hanggang ngayon. We're all going to hell kung wala ang Panginoon Yesu Cristo. Because of the greatest love that God the Father has in His mind. Naawa siya sa kalagayan ng mga tao. They're going back and forth. Parang mga tupa na walang shepherd na nangangalaga sa kanila. Nakita ng Panginoon ito, walang nalilingit sa Kanya. Dahil sa Kanyang kahabagan, ginawa niyang ipagkaloob ang Kanyang sariling anak para gawing manunubos sa mundong ito. Sabi ko nga, not all people know, not all people believe the Lord Jesus Christ is the Lord and Savior of this world. Paano nilang maunawa kung walang nagpaunawa sa kanila? Walang magiging cover up para sa kanila. Kung hindi natin yan, ibang magandang balita. Tayo lang ba? No, do not be selfish. Be kind, be honest. Forgive those who have sinned against you. Wala tayong kayang gawin. Wala tayong madadala dito. Kahit na pinakamatalino pa sa buong mundo, baliwala yan sa Panginoon. Kung di mo gagamitin ang sinabi niya, ibahagi mo ang magandang balita ng kaligtasan sa iyo. Diba last week sinabi ko sa inyo sa Navigator, kung paano nagsimula at tumami ang mga mananampalataya. Si Leslie Spencer lumapit kay Dawson Trotman, nagpa-share ng Word of God. Dinala siya sa bundok upang makinig doon ng magandang balita dahil tahimik doon. And then, while they were still in the car, lumapit ang isang pulis. Anong ginagawa niyo dito? Wala po, nagsishare kami ng magandang balita. Nagtanong ng pulis, ano yung magandang balita? That the Lord Jesus Christ died for our salvation. Nakinig yung pulis. And after several minutes, lumod yung pulis at tinanggap ang Panginoon. And then, naibahagi na yung kay Leslie Spencer yung Word of God. Sabi niya, ngayon, pwede ka nang maghatid ng magandang balita. And then one day, may dinala siya kasama. Share. Ito po kasama ko, share mo rin siya katulad ng sinero sa akin. No, you shared him what you have learned from me. Share to him. Kailangan kung ano narinig mo at binahagi ko sa iyo, ibahagi ko sa iba yan. Kaya,
Dumadami ang tagapakinig. Dumami ang mga sundalo. Dumami ang mga nandoon sa barko. Only one man. Pero dumami ang mananampalataya. Tayo magbahagi. Kung halimbawa, 80 tayo, madadagdagan tayo mga another 80. But we're not expecting that much. Kung magbabahagi tayo, mag-85 tayo ng fellowship during Sunday, pwede natin gawing 2 o 3. The Word of God now hung in you. Nakamitin na sa liban ng Diyos, nasa iyo. Gusto ng Panginoon na magamit tayo. Hallelujah. And, sabi ganon, people are in darkness. Maraming tao nasa darkness ang kanilang mga buhay. Because they do not know the Word of God. And they love to be in darkness. Ayaw nilang makita ng iba yung kasamaan na nagagawa nila. But God is willing to give the light. Gusto niyang ibigay ang kaliwanagan sa sinumang tao. Inaalok niya, minomotivate ka, ini-invite ka. Pero pag Christmas, ang dami natin ini-invite kasi meron tayong pagkain sa bahay, meron tayong mga ibang gagawin. But not the Word of God. Now is the time. Bahagi natin. Paggamit tayo sa Panginoon habang may panahon pa tayo. Hallelujah. Narinig niyo magandang balita. It is yours for your decision. Will you hit the calling of God para magamit ka? Or magpapatuloy ka na lang na tagapakinig at walang resulta? God is a good God. Merong gantimpala ang Panginoon para sa ating lahat. Gusto ng Panginoon, umalis ka sa darkness, sa kadiliman. Dinala niya ang ilaw upang magkaroon ng liwanag ang kaisipan ng tao. But some people want to be in the dark places of their life. Ayaw nang nilang umalis sa kadiliman. Let us pray for them. Panalangin natin sila, wherever they are. Hallelujah. Buhay na madilim, binibigyan ng liwanag ng Panginoon. Kung makikinig at tatanggapin ng tao, ang dinadalahan ng magandang balita na ito. Hallelujah. Sabi natin ang invitation para sa lahat ng tao. Accept the Lord Jesus Christ because He's the greatest gift that the Father has given to the world. Ito ang pinakamagandang balita. Kaya nga, di ba, sabi yung Bible, good news. The Bible is the good news. The Bible gives us of how we can be saved. Hindi tayo nananatiling nasa kadiliman. Pinadala ng Panginoon ang liwanag para maliwanagan ng tao. At pag natanggap mo si Jesus as Lord and Savior of your life, become the salt of the earth and the light of the world. Because the light is in you. It is your for the asking. It is your decision. Accept the gift of the Father. Now is the time for you to be forever with the Lord. Be kind. Love one another. Forgive one another. Let us stand. Father in heaven, we thank you for the message that you have given to each and every one of us. Grant the peace that passes all understanding, that we will be able, Father God, to nurture the word that you will hear today. Palain mo po na magampanan namin ang buong puso. Makapagsikap kami na makapagbahagi ng magandang balita, Panginoon. Ito lang ang huling testamento na iniwan mo para sa amin.
na magamit mo ang kaalaman at talento na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin, na maihatid at maipamalita ka, Panginoon, ang kagandahang loob mo, to the point of death, para maligtas ang tao. Salamat, Panginoon, sa dakilang pag-ibig na meron ka para sa iyong mga anak na nasa kalupaan. Dalangin po namin na hindi lamang kami ang maligtas, kundi makapagbahagi kami, makapagdala ng mga kaluluwa sa iyo para sila man magkaroon ng kaligtasan na katulad ng ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong lahid ng Santong Espiritu na ipinagkatiwala mo sa bawat isa sa amin. Salamat po sa biyaya. Salamat sa lahat ng kalakasan at kapayapaan at karunungan na makapagbahagi kami at magamit mo kami bilang daloy ng pagpapala. Maraming salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Sa Facebook Live po, sa mga nasa Facebook Live, kung nais po tumanggap sa Panginoong Hesus as Lord and Savior of their life, sumunod kayo sa maikling panalangin. Sabihin po ninyong, Panginoong Hesus, narinig ko ang magandang balita ng kaligtasan na inaalok mo. Tinatanggap kita. Binubuksan mo ang aking puso sapagkat ako ay isang makasalanan. Pero ngayon, hinaniya kitang pumasok sa aking puso pagkat tinatanggap na kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Maraming salamat po sa kaligtasan ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. God bless you. Praise. Praise. Hallelujah. Napagpala po ba tayo? Amen. Amen. Glory. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Ayan po. Diba? Malinaw naman po. Malinaw na malinaw ang mensahe ng Panginoong Diyos. Pagmamagitan ng ating senior pastors, pastoras niya. Yun. Simple-simple lang po. Yung kung ating tungkulin kung anong dapat nating gampanan, gawin. Hallelujah. Mahal po ba natin ang ating kapwa? Amen. Mahal natin talaga. Mahal na mahal natin. At higit sa lahat, mahal natin ang ating Panginoong Diyos at dapat sundin natin ang kanyang pinag-uulos. Ngayon naman po, dadako po tayo sa pagbibigay. Hallelujah. Tawagin ko po ang magbibigay na special song. Sister Presley. Glory to God. Praise the Lord. Tawagin ko po, Sister Presley. Yan, habang inahanda natin yung ating mga kaloob. Ready?
Praise. Sige po, ipanalangin na muna natin yung ating mga kaloob po, ating mga tithes and offering. Hallelujah. Glory, glory to you, O God. Hallelujah. Opo muli, aming ama't aming Diyos, dakilang hari. Maraming salamat nga po, Panginoon, sa pribilehiyong ito, O Diyos, na kami nga po, O God, ay nagiging parte nitong pagkakaloob at pagbibigay, Panginoon. Lord, salamat po sa mga pinagkatiwala niyo sa amin, ng mga pinagkakakitaan, ang mga trabaho ng bawat isa. Lord, kayo po ang patuloy naming pinasasalamatan dahil ang lahat ng ito ay sa inyo nagmumula. Kaya Lord, dalangin nga po namin ang mga pananalaping ito, O God. Tulungan at turuan mo po ang iyong mga anak na humahandle nito upang ma-stretch ito, upang marami pa pong mga tao ang makakilala at tumanggap sa inyo, O God, sa pamamagitan ng pananalaping ito. Even yung aming pong bahay-sambahan ay pinagkatiwala mo po dito sa Prisco area na igit pa po at maging sa mga susunod na henerasyon, ito po ay maging mapatatag pa at maging kagamit-gamit. Salamat nga po, Panginoon, sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan. I-bless mo po ang mga kamay na nagkaloob na ito, O God. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aming samot dalangin. Amen. Amen. Pastor, pakiano. Sorry. Tututok mo na. Okay. Dali lang po. And then the hills of the sea. Then he created the sun and the stars, the ground, the birds, the trees. He made the creatures that live in this world and taught them to live by His plan. Then as He rested, the Lord satisfied the heavenly command. More on an image of His Maker, man shall be made of His own. But because we were nothing more than human, sometimes stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was a bright, perfection was there for a man. So pray and believe the Lord's holy light, and will have perfection again. Oh, Lord, I
Man shall be made of his own. But because we were nothing more than human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning, the world was so bright, perfection was there for man. So pray and believe, oh, so light and welfare, perfection again. Praise God. Para naman po sa ating mga announcement, ayan po, tungayan po natin yung mga announcement may papakita po. Every Sunday po, siyempre, ang ating pong service, bago yun, meron po tayong morning prayer ng 9:45 a.m. At ang proper po natin is 10 o'clock a.m. Kaya before 10 po, dapat nandito na po ang bawat isa. Praise God. Meron din po tayong children ministry, 10:30 sila nag-start po after po ng ating praise and worship. Doon sila umaakyat. At ang youth po, meron po youth ministry after ng service natin, 12:30 po yun, every Sunday. At continue pa rin po yung ating pong mentoring na ginaganap under Bishop Edgar po, every Tuesday. And Wednesday po, ang Wednesday group under Pastora Silong Angeles, alas 10 po ng umaga, meron sila dito Bible study. After po nun, alas 2 ng hapon, pupunta sila sa Barangay Masambog po para sa outreach program sa Barangay Presinto Dos po pala. Every Friday po, continue pa rin po ang ating prayer and fasting. At every second Saturday of the month po ang ating breaking, 11 a.m. po ito to 12. At ganoon din po ang mga adults, men and women, Bible study po every Friday, 7:30 to 8:30 p.m. At every Saturday naman po, ang mga pre-teens po, meron silang online Bible study rin po ng 4 to 5:45. At ang ating mga young adults and young professional po, every Friday po, 8 to 9 p.m. po, ang kanila pong online Bible study. Ito po yung ating 24 hours prayer chain. Hopefully po, ito po ay nagaganap natin. Ayan po. Baka nakalimutan nyo na yung schedule nyo. Ayan po, pakitignan. And ganoon din po, maging tapat po at totoo tayo sa ating mga sarili kung hindi po natin ito nagagampanan. Lapit lang po kayo sa akin para po kung gusto nyo magpalit ng oras. At ganoon din po ang ating pong Family Day. Ito po ay ginaganap na natin at gaganapin every quarter of the month. At syempre po, ngayon ay December 21. Family Day, Thanksgiving, and Christmas party po natin. Ayan. Hopefully po, mamaya hanggang mamaya mag-enjoy po ang bawat isa sa atin, ha? Yung dinarap na plano po nung nakaraan. Last November 29 po yun. Nagplano po dito para po sa gaganapin namang year 2026. And syempre po, patuloy pa rin po yung ating vision, love God and make Him known. Siguro naman po, katulad nung preaching kanina ni Pastora Sina, gampanan po natin yung tungkulin natin bilang isang mananampalataya. Yan. Praise the Lord. God bless us all po.
Praise. Sige po, naayahan ko na po ang lahat na tayo po ay tumayo para po sa ating recessional. Para dadako po tayo mamaya sa aking second part naman po. Praise the Lord. Muli po tayo palakpakan ng Panginoon. Tuloy-tuloy po natin ulit aminin ang heart na niya, God. Amen? That Jesus is the reason for this season. Amen? Let us pray. Muli, dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mensaheng pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Dalangin po namin na magampanan namin ng buong puso at ikagalak, Panginoon. Ang Pasko ay Ikaw. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na pinapupurihan namin at pinasasalamatan na dumako ka dito sa ibabaw ng lupa upang mga tao magkaroon ng kaligtasan. Maraming salamat po sa kapanahonan ng buhay namin ngayon. Naririto kami at nakaandang sumunod yung mga alituntunin pinagkatiwala po ninyo sa amin na hindi mo binigay sa mga anghel, kundi binigay mo sa mga taong sumampalataya sa iyo. Maraming salamat po maging sa mga nasa Facebook Live sa mga sandaling ito. Dinadalangin po namin kung anong pagpapala meron kami. Ganon din po ang mga pagpapalang makarating sa kanila. At sa araw na ito, Panginoon, malugod namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng kapurihan, kalwalhatian, pasasalamat, at pagsamba namin sa iyo. Dalangin po namin ang lahat ng ito sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng Amen! God bless you! Happy
Okay po, joke lang po. Walang uuwi. Ito po usapan natin na pag umuwi kayo, bibigyan niyo po ako ng 1,000 pesos. Ako po ang bibigyan niyo po ng 1,000 na pag umuwi kayo, ha? Okay. Masaya po ba ang lahat? Yes. Sige, ano yung mga colors na nasa paligid ninyo ngayon? Wow. Love. May black.